Ang sabi po ni retired Major General Romeo Poques, mga kababayan, sa interview niya kay MJ Mundihar, o ito ho ang video, panoorin natin maya-maya mga kababayan. Sinungkit natin yung video ni MJ. Natanong siya ni MJ kung meron pa daw bang susunod kay Colonel Odi Munggao na maglabas din ng kanilang pahayag na magwi-withdraw na rin di umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi po ni retired Major General Romeo Poques, marami pa daw. Naku po, mga kababayan, yan nga ba sinasabi ko Yung iba lang hindi masyadong naglalabas ng kanilang hinanaing laban sa magulong administrasyon ni Marcos kasi unang-una natatakot sila na baka mawalan ho sila ng hanap buhay. Siyempre, apektado po ang pamilya nila, pag-aaral na kanilang mga anak. Pero ayon po kay Romeo Poques, maglalakas loob daw itong iba, mga kababayan. Mas lalong kahiya-hiya po ito sa administrasyon ni Marcos. Kung hindi ako nagkakamali, sa panahon ni Pangulong Duterte, wala ni isang mga kasundaluhan ang naglabas na kanilang statement na ayaw na namin sumuporta sa presidente kasi hindi namin nagugustuhan ng pamumuno niya. Pero ngayon, isa-isa na magsasalita di umano, mga kababayan. Naku, kakabahan si Bangag nito. Siguradong mag-iinit na naman ng ulo nitong palaka na Disney Malacanang princess pala. Ayan, Malacanang princess pero palaka ang datingan, mga kababayan. O ito po yung video. Panoorin po natin mga kababayan. Pakinggan po natin maigi yung mga sinasabi ni Romeo Poques. Pero bago po natin panoorin ang video, makikisuyo po muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at pakiclick na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, pakilike na rin po ang video. Maraming salamat, makikisuyo lang. O eto na, panoorin na ho natin. Marami po ang nagulantang na magkaroon po ng development dahil isa pong active na colonel ang nag-withdraw ng suporta sa Administrasyong Marcos Jr. bilang retiradong general at nagsilbi sa AFP. Ano pong masasabi niyo dyan, sir? Okay, sa kaso ni Colonel Munggao ay nagpapatunay na marami talagang mga mga nakikimkim din ng kanilang mga sentimiento dyan sa armed forces, particularly sa mga active service. Kanya lang, siyempre, dahil uniformado sila, tahimik lamang sila. Although feel nila yung mga damdamin ng ordinaryong Pilipino dito sa matinding korupsyon sa ating bayan. Kaya kami ay nirerespeto namin ang desisyon ni Colonel Munggao sa aming grupo, sa United People's Initiative, sa kanyang personal na pag-withdraw ng support sa ating Pangulo, si President BBM. Sir, nakikita niyo po ba na itong ginawa ni Colonel Munggao ay magkakaroon po ng mas marami pang suporta sa hanay na aktibo o mag-i-snowball po ba itong hakbang na ito sa inyo pong pananaw, General? Ang pananaw natin ito ay marami pa yung iba na maaaring sumunod dito. Dahil sabi ko nga, yung sentimiento namin, ng karamihang Pilipino ay pareho rin ng mga sundalo, mga pulis. Although dahil nga naka-uniforme sila, they restricted dahil of course meron silang pinangangalagaan na disiplina. Opo. Ito matatak. Opo, General, sir, bakay po ninyo sa taong bayan, sir, with this current developments na may active po na colonel at malaki po yung kanyang naging role sa kanyang serbisyo sa AFP at tinanggal na pala ito, sir, sa serbisyo kagabi. Expected naman yan, siyempre, dahil of course armed forces yan, meron tayong sinusunod ng mga patakaran. Pero alam naman natin na handa si Colonel Munggao sa ganyang mga desisyon ng ating pamahalaan sa kaso niya. Thank you, General. Maraming salamat po. Thank you rin. Maliwanag, di ba, mga kababayan? Mismong si General Poques na may sabi na maaaring marami pang susunod pagkatapos magsalita o mag-withdraw ng suporta ni Munggao. Ang nakaka-excite dito, mga kababayan, baka meron pang mas mataas na ranggo kay Munggao ang mag-withdraw na rin ng suporta kay Bongbong Marcos. Pero ang masaklap lang talaga,
kapag ka nagsalita ka, ng salubin mo lang naman yun eh. Karapatan mo naman magsalita eh. Karapatan nating lahat na magsabi na ayoko na sumuporta sa presidente natin ngayon. Pero, binibigyan ho nila ng sanksyon, katulad ng nangyari kay Mungaw, o tinanggal nila sa pwesto. Kawawa naman yung mama, di ho ba mga kababayan, naghahanap buhay lang. Nagsasabi lang siya ng katotohanan ng nararamdaman niya. At kung hindi ako nagkakamali, marami talagang mga men in uniform, hindi lang kasundaluhan, kahit mga kapulisan, na gusto na ring maglabas ba ng kanilang hinanaing na ayaw na namin sumuporta, kaso natatakot lang talaga. Yun ang kalaban nila ngayon. So ang nangyari ngayon, tiis-tiis na lang mga kababayan sa mga men in uniform. Kung hindi rin ako nagkakamali, isa pa, baka nga pati mga guro natin sa mga public school, no? Baka may kilala ko. Baka may kilala ko ng mga guro sa public school na wala na ring suporta o hindi na sumusuporta sa presidente. Di ba? Mga guro, sa buong Pilipinas, kung meron makapanood itong video ko, comment po kayo. Baguhin nyo lang yung pangalan nyo para hindi kayo matrace. Huwag kayong magsisinungaling. Mga kapulisan, huwag kayong magsisinungaling. Mga kasundaluhan, ako po. Hindi man ninyo sinasabi pero ramdam namin yan. Bakit? Ito simpleng kwento lang mga kababayan. Napakarami na nating mga raling pinagdaanan. Mula pa nung hakbang ng Maisog. Kung hindi ako nagkakamali, 2 taon kami umiikot sa buong Pilipinas para sa hakbang ng Maisog rally na yan. May mga kapulisan po kami nakakausap. Hindi ko lang nakukuha yung pangalan nila, no? Pero nakakausap po namin na mismong sila nga pumapalag na dahil nga sa noon pa lang meron lang silang nararamdaman o nakikitang mga korupsyon na ngayon mas lalo pang lumala. Karapatan ho nila yan. Kaso nga lang, hindi lang nila mailabas. So, mag-abang-abang na lang ho tayo mga kababayan, kung sino pa kaya ang mga lalabas pa o maglalabas pa ng kanilang hinanaing tungkol sa ating gobyerno ngayon na pinamumunuan ng isang, sabi ng ate niya, gumagamit ng droga. Hindi tayo masabi, Kinuha lang natin yung sinabi ni Amy Marcos na bangag daw yung kapatid niya. Kasama pa ng mga anak niya. Sinabi pa nga ni Amy, pati nga anak niya, dinadamay daw ng mga anak ni Marcos di ba? Mag-abang-abang ho tayo mga kababayan. Ito pa isa pang balita. Di ba? Minsan nasabi ko ho sa inyo, noong isang araw lang yata yun nasabi ko ho sa inyo na merong mga revamp na magaganap sa mga gabinete ni Marcos. Nangyayari na. Di ba? Nagkamali ba tayo? Nagkamali ba yung aking kaibigang butiki sa Kisame? Hindi. Sinabi ko sa inyo nung araw na yon, makailang araw lang lumipas, 1-2 yata, yun na. Revamp na ang nangyayari ngayon sa gabinete ni Marcos. Tapos, mga kababayan, etong ibibigay ko po sa inyo na panibagong nalaman na naman, na parehas, yung sinabi ho sa akin nung ating kaibigang butiki, eto nga nangyari na. At ipinost po ito mga kababayan ni Luminous, ni Attorney Trixie Cruz, na tugman-tugma po doon sa mga sinasabi ko sa inyo. Ito basahin ko, ayun, ipakita ko na rin dyan sa screen. May nagliligpit na daw ng gamit. Kita nyo na. So kapag ka nagliligpit na ng gamit, ayawan na. Surrender na, ika nga, di pa alam ang papalit. Ayan, okay. Undersecretaries required to file courtesy resignations pagpasok ng bagong secretary. No, sabi niya, no, hindi ito DOT. Pinangunahan lang po ni Atty. Trixie na hindi sa taga-DOT, kundi sa ibang ahensya ito maaari mga kababayan. Pero tugma pa rin po doon sa sinabi ko sa inyo. Ang hindi na lang po natutupad na sinabi ko sa inyo, yung di umano'y mayroong matetegi. Wala pa, mukhang hindi pa kinakalawit ni kamatayan mga kababayan. Relax lang, hindi man tayo naghahangad o nangangarap o pinagdadasal natin ang kamatayan ng isang tao.
Pero maaaring dumating ho yan anumang oras, antay-antay lang. No ho? So, nagkakaligpitan na ng gamit. Sa ngayon, wala pang pangalan kung sino itong mga itong panibagong sekretary na ito, no ho? Na nagliligpit na ng gamit at sino ang papalit, wala pa. So hayaan po natin, isang araw malalaman din po natin yan. Imposibleng hindi po natin malaman kasi sasabihin naman po yan sa media. Pero ang punto ko ho rito, lahat po ng mga sinasabi ng ating kaibigang Butike, mga kababayan, lehitimo. Walang kasinungalingan. Hindi tayo gumagawa ng kwento, talagang nangyayari. Hindi ko malaman kung, alam nyo, sa totoo lang, yung kaibigan ko niyan, hindi ko malaman kung taga saan yan eh. Hindi ko nga alam yung totoong pangalan yan eh. Basta nagmimensahe, minsan tumatawag lang sa akin na ganun daw yung mga ganap. Eh, minsan pinaniniwalaan ko, minsan hindi. Nangihinayang nga lang ako kasi minsan nangyayari. No? At eto, lalong-lalo na yung sinabi niya sa akin nung isang araw, nangyayari pa rin ngayon. O, abang-abangan po natin kung sino itong nagliligpit na ng gamit. Nagliligpit na, aalis na sa kanyang ahensya. Hindi nga lang alam kung ililipat siya o baka tuluyan ng sibakin, mga kababayan, kasi palpak o di kaya kumakalaban na sa mga bangag. Aha, eto pa isang balita, huli na ito, mga kababayan. Etong simple lang, hindi ko na babasahin lahat to para hindi na po tayo masyadong humaba. Etong pinaka itong pinaka code card na lang po. Ayan, nakikita niyo naman siguro. Ayan o Risa Hontiveros, tutol sa pagbabalik ng parusang bitay sa bansa. Tutol siya, baka mabitay siya. Joke lang joke lang, Madam Risa. Hindi ka naman yata mabibitay. Karma meron, oo. Pero eto sariling saloobin natin to, mga kababayan. Demokrasya man ang bansa natin, lahat tayo may karapatan magsalita. Para sa akin, bilang isang simpleng mamamayan na mayroong maliit na tinig lamang, ang isang elected official o mambabatas ka man sa Kamara, mapasa Senado, kapag ka ikaw ay tumututol dyan sa parusang bitay na yan, na isinusulong ngayon ng ilang matitinong mambabatas. Paliwanag, yung mga nagsusulong yan, matitino talaga, hindi magnanakaw. Isinusulong nila, mga kababayan, ang mga tumututol dyan, maaaring mayroon silang kinatatakutan na mahagip sila sa pagbabalik nitong parusang bitay sa ating bansa. Maaaring mahagip sila, matamaan sila, o magurgur sila, sa madaling salita. Magurgur sila, ganun lang, di ho ba? Isa lang ang ibig sabihin yan para sa akin. Takot sila na maibalik ang bitay, baka madamay sila. Yun lang yun. Huwag natin masyadong habaan at mag-antabay na lang tayo kung sino-sino pang mga mambabatas sa Kamara at sa Senado ang tututol sa pagbabalik ng parusang bitay sa ating bansa. Alam na ang dahilan nila, kahit hindi pa nila sabihin nilang hindi makatao, hindi makadiyos. Putang ina, mga demonyo, mga kawatan nga sila Ninanakawan tayo diba? Makatao, makadiyos ba ginagawa nila na ninanakaw nila ang buwis ng tao? Sila nagpapakasasa, tayo nagpapakahirap pagtrabaho araw-araw. Para lang meron tayong maibigay na buwis sa gobyerno, tapos nanakawin lang nila. Kung pwede lang tayong mag-ingay sa labas ng Kongreso at sa Senado at sabihin natin na ibalik ang bitay, gagawin natin yan para maibalik di ba? Kaso ngayon napakaraming tumututol. Mas inaatupag ho nila, mga kababayan, ang mga impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, na kahit na alam nilang napakalabo ng lumusot nito. Kasi noong unang nag-file sila ng impeachment sa ating pangalawang Pangulo, palpak naman. Hindi sila nagtagumpay. So itong pangalawa, ewan ko lang kung magtagumpay sila. Diyan sila ngayon busy. Sa paggawa ng batas, wala na. At busy rin sila sa pangungulimbat ng pera. Di ba? Agad